sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Kailangan ko po ng tulong nyo, mga pangga. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa lihim ng liham, kaya naisipan ko po na ako naman. DJ Lindsay, I am in a 5-year relationship with my girlfriend. Sobrang okay ng relationship po namin. Napakalambing niya, mapagmahal, maganda, matalinong babae. Perfect siya para sa akin. Magaling makisama at mahal na mahal din siya ng pamilya ko. Sabi nga ng iba, kasal na lamang ang kulang sa amin. However, Lindsay, nalaman ko na may ibang lalaki pala siya. Nalaman ko rin na hindi lang ito basta-basta fling or puppy love or yung admiration na parang wala lang. Malalim po ang naging relationship niya doon sa lalaki na yon. Naging sila ng ilang buwan. At nalaman ko rin po na paulit-ulit na may nangyayari sa kanila. Nang madiskubre ko po yun, wala na pong ibang ginawa yung girlfriend ko kundi humingi ng tawad sa akin. At ng second chance. DJ Lindsay, nakikita ko naman sa kanya yung effort and assurance na binibigay niya sa akin. Alam ko na sincere din siya sa pagsasabing hindi na mangyayari ulit yon. At kapag sinabi niyang babawi siya sa akin, ay totoo namang bumabawi talaga siya. Ginagawa naman po niya ang lahat. Kaso Lindsay, ako ang wasak na wasak. Ang sarap pa rin po sa feeling ng kasama ko siya. Nagtatawanan kami, niyayakap ko siya, hinahalikan ko siya. Kaso kapag ako na lang mag-isa, sobrang nalulungkot ako. Naiisip ko kasi yung ginawa niyang panloloko sa akin. Although, palagi niya namang binibigay yung attention and presence niya sa akin. Halos araw-araw na kaming magkasama just to prove na ako lang ang lalaki sa buhay niya. Nagkaka-anxiety attack pa rin po ako every now and then. Hindi ko makalimutan basta-basta yung nalaman ko kahit pa mahal na mahal ko pa rin ang girlfriend ko. DJ Lindsay, I am torn between forgiving the mistake and moving on.
O baka naman kailangan ko nang mag-move on talaga sa buhay ko nang hindi na siya kasama. Ano po ba ang pinakamagandang gawin ko ngayon, DJ Lindsay? Sana po, mabigyan niyo po ako ng tamang advice sa kung anong dapat kong gawin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang RJ. At ito, ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Uy, ang bigat naman ng RJ. Grabe naman. Parang ang saya-saya namin nagkwentuhan ni Kevin Luna kanina tapos ang bigat ng kwento. Hoy! Hindi kasi, wait lang, ichichika ko kung bakit super bigat niya for me ha. But tawagan muna natin ang pansin si Kuya Armando and Argalion, of course, ng Kogyo, Antipolo. Kasi ikaw po ay nanalo ng 500 pesos pero lumagpas na po yung isang oras kaya 200 pesos na lamang siya. Wow! Oo. Kami ang tatawag sa'yo, kuya, mamaya. Sana sumagot ka para naman meron kang mapanalunan na 200 pesos kahit papaano, di ba? 200 pesos para sa'yo, Kuya Armando and Argalion. At all you have to do is to pick up the phone mamaya kapag tinawagan ka namin. Okay? Okay, very, very good. O dali RJ. Uy, alam mo ang hirap niyan ha. Kasi alam mo yung super perfect ng tingin mo doon sa tao, lalo na doon sa mahal mo. Tas mahal din siya ng mga taong nakapaligid sa'yo, 'di ba? Yung tipong kulang na lang talaga sa inyo kasal. Tas biglang may malalaman ka na imperfection at hindi lang basta-basta imperfection pagkakasala, 'di ba? Nitong minamahal mo. Na ang tipong kapag nalaman ng ibang tao, talagang forever stained na yung kanyang yung book niya. 'Di ba? Yun yung nakakalungkot dito. Wow! Kasi binigay mo yung buong pagtitiwala mo sa kanya tapos biglang malalaman mo na ay teka lang, hindi ka pala ganun kasanta. Ay teka lang, hindi ka pala ganun katotoo sa akin. Bakit mo ako sinakta ng ganito? 'Di ba? Masakit yan kasi na-experience ko na rin yan. So, alam mo yung feeling na parang gustong-gusto mo pa siya i-keep. Pero alam mo sa sarili mo that you already have to let go. Because, being with her or being with him ay talagang hindi na tamang choice. Kasi may bahid na Diba? Pinakamahirap yan. Although gusto mo siyang makasama pa rin, diba? Mas matagal siyang makasama, maging masaya pa rin. Diba parang kasing yung front lang yung maganda Kasi pag mag-isa ka na lang, tulad nung kinuwento niya, pag mag-isa ka na lang, diba? Tapos wala ka ng ibang ginagawa, hindi ka na busy, lalo na kapag nakahiga ka na sa kama, tapos mag-isa ka na lang, wala kang ibang kinakausap. Yun yung biglang magpa-flashback sa'yo Ang tawag ko doon sa part na yun is episodes. Oo. Magkakaroon ka pa rin ng episodes kung saan matatandaan mo lahat ng mga nangyari, paano mo nalaman, 'di ba? Ano yung feeling nung nalaman mo, tapos bigla ka na lang maiiyak. Yun yung pinakamahirap pagdaanan sa lahat. Wow! Yung you badly want to keep this person pero alam mo in yourself, in your mind na alam mo yon, it's time to let go na. Kasi keeping her sa sarili mo or keeping the relationship pa din ay hindi na magiging source of inspiration 'di ba? Magiging source na siya ng stress. Kasi every time na makikita mo siya, although masaya ka, no? Kasi ganun yung pinaparamdam niya sa'yo para bumawi. Hindi ka 100% fully masaya. 'Di ba? Unless mag-start kayo all over again. 'Di ba? Unless willing kang burahin lahat ng nangyari, lahat ng na-discover mo, lahat ng nangyari sa kanya, 'di ba? Unless willing kang i-0% lahat ng 'yon, then you can go back to your past relationship with her tapos enjoy her company na walang kahit anong bahid, 'di ba? Kaso hindi ganoon Kaso sana nga ganun lang kadali, no? Kaso hindi ganun, men. Nakakaloka. O ito, ang daming nag-comment. Oo, mga kapwa mo pa lalaki. Kaya RJ, kapit ka lang dyan. Ito, maraming lalaking nagko-comment sa'yo. Mga brothers mo to. Kaya
ano ka, makinig ka. Sabi dito ni Arch, forgiving infidelity is not easy. Kasi talagang laging mananatili sa utak mo yon. You need to find it in yourself to forgive, as in being able to look past what happened. Pero kung talagang di matatanggap ng puso mo ang nangyari, then maybe it's time to move on. Ang sakit, pero... Diba? Tulad ng sinabi ko. Sabi naman ni RJ, oy, kapangalan mo siya, RJ. Sinasabi ko sa inyo mga RJ talaga eh. Oo, eh. Sabi ni RJ, take a break. Kasi hindi madaling kalimutan ang ginawa niya. Kung hindi nakakatulong sa'yo ang mga ginagawa niya, hindi ka nagiging okay. Kaya for me, need mo ng break, RJ. Aww. So, yon. Sabi pa dito, may nakita ko isang comment kanina eh. Wait lang, hahanapin ko muna siya. Sabi ni Ate Glo Mabag, good morning, beautiful idol Lindsay. Huwag mo na pahirapan. Mag-move on ka na. Makakahanap ka pa ng tapat para sa'yo. Baka hindi para sa'yo yung girl na yan. Sana mapili mo at mabasa mo itong comment ko, beautiful Lindsay. Thank you so much. Sabi ni TPC, RJ, kung alam mo sa sarili mo na hindi siya deserving, pakawalan mo na siya. Aww. Sabi naman ni Ate Feli, to you sender, nasa iyo po yan kung tatanggapin mo ulit siya. Kasi sincere naman siya na humihingi ng tawad sa'yo. Masakit kasi na-experience ko na po yan talaga. Matagal makalimot kasi alam mo yon, tiwala, tapos bigla kang may malalaman na ganun-ganun na lang. Diba? Sabi ni Ate Ravicel, once nalolokohin tayo, hindi na yan basta-basta mabubura sa utak natin. That is so true. Tulad ng pagsisinungaling, 'di ba? Kasi parang yun na yun eh. Pag nagsinungaling ka, nanloloko ka na din eh, 'di ba? Unless white lies, 'di ba? Pag halimbawa, nagkaroon siya ng isang kahit katiting lang na chance na lokohin ka, 'di ba? Tapos nagkaroon kayo ng problema with infidelity, kahit maliit na bagay lang 'yan or for a short period of time lang. Panloloko pa rin kasi yun eh. It will still make you question yung pagtitiwala sa iyo ng taong mahal mo, 'di ba? At yung tiwala mo doon sa love na meron ka for him or her. Kasi 'di ba kapag mahal mo yung isang tao, kung talagang tunay at puro yung pagmamahal mo doon sa isang tao, you can look past yung mistakes ng taong mahal mo. Yung tipong kahit sabi ng mundo, hiwalayan mo na yan kasi hindi kayo para sa isa't isa, niloko ka niya, ganyan. Magkakaroon na ng question lahat ng gagawin niya. Hindi ka na mapapakali, ganyan. Mawawalan ka ng ng tiwala sa sarili mo, tiwala sa kanya. Hiwalayan mo na yan. Kahit ganyan pa yung sinisigaw ng mga tao sa paligid mo, kung talagang mahal mo yung tao, hindi mo siya pakakawalan eh, di ba? Sabi nga nila, ang mga taong nagmamahal at taong talagang in love ay, alam mo yon, patanga-tanga talaga. At pinakamahirap yan bigyan ng advice. Oo. Yung mga sobrang magmahal. Kasi kahit anong advice yung ibigay mo, hindi nila pakikinggan yan. Kasi may sarili silang direksyon, no? So, I guess, kaya ka napasulat dito sa Lihim ng Liham is because outbalance ka sa sarili mo. Ikaw din mismo, hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin. 'Di ba? Meron kang naiisip, no, dominantly kung ano yung dapat mong gawin, but gusto mo pa rin makakuha ng insights from other people para lang ma-validate kung tama nga yung gagawin ko, tama nga yung magiging desisyon ko. Sabi dito ni Wengski, ang sakit talaga kapag yung taong mahal mo, pinagkatiwalaan mo, and hindi mo akalain na magagawa niya lahat yon. Diba? Magagawa niyang mangloko. Hindi ka ba sapat para sa kanya? Ang hirap ibalik yung tiwala, pero nasa iyo pa din yung desisyon, diba? Hello naman din kay Bojim Enage. Diba? Magandang umaga sa'yo. Yun talaga yung yun talaga yung pinakamahirap sa lahat. Ako ang take ko dito, mga pangga. Kapag sa tingin mo, nag-away ulit kayo, tapos you will have to bring back everything na pinag-awayan nyo. Lahat ng mga bagay na may kinalaman dito sa kasalanan na to ng jowa mo. Dapat, iligwak mo na yung relationship. Kapag tipong halimbawa, may mga pagkakataon na kailangan yung pag-awayan yung isang bagay, tapos bigla mong i-bring up yung nagawa niyang pagkakamali sa'yo noon, na wala namang kinalaman doon sa problema nyo na tinatakal presently, ibig sabihin nun ay hindi mo na pwedeng patagalin pa yung relationship. Kasi meron ka laging pinaghuhugutan, tapos as to kung hanggang kailan mo huhugutin yung mga bagay na yon from that mistake, hindi natin alam, di ba? Hanggang kailan mo matatandaan yan at hanggang kailan mo dadalhin yung pagkakamali ko na yan. So habang tayo, dadalhin mo pa rin yung pagkakamali ko na yan? Lagi mong isusumbat sa akin na nanlalaki ako? Hanggang kailan? Di ba?
So kung lagi mong i-bring up yan, yung kasalanan na yan, kahit wala namang kinalaman sa ibang mga problema ninyo, time to let go na lang of the person. Wow! Kasi ang daling magsabi, di ba? Hindi, kailangan mo pabayaan na bumawi siya sa'yo. Oo, kasi siya naman yung nagkamali. Yes. May right ka naman na gawin yun. Pero kasi, mahirap din for her. 'Di ba? Mahirap din for you. Kasi ang katotohanan ng buhay, timeline mo eh. Sa'yo nakadepende. 'Di ba? Kung hanggang kailan ka magiging okay, kung kailan ka pwedeng magbigay na ng chance, go, ganyan. Nasa iyo talaga nakasalalay eh. Pero kasi, baka naman mamaya, ang madaling sagot lang dyan is, sorry, may bahid na. Hindi ko na kayang pagkatiwalaan ka pa. Diba? Baka yun lang talaga yung sagot na hinahanap mo at hinahanap niya. E di itigil nyo na lang para wala nang sabisbi pa, diba? Wala nang conflict pa. Ay nako, di ba no? Master Ray. Oy nga pala, congratulations! Ay nako! Nag-grand opening kami kahapon dyan sa Pebbles. So congratulations sa lahat po nung pumunta. Ang taray talaga. Saan ka nakakita? Oo. Owner, late. Oo. Pinaghintay yung pare. Bakit? Sorry na po, father. Nag-sorry naman ako kay father. Grabe naman kayo. Oo. Tsaka, sa sarili kong event pala ako na late. Hindi ako nalilate sa mga events, sa events na pinag-hostan ko. Pero sa sarili kong event talaga. Sa grand opening ng Pebbles, late ako. Gusto mo yun? Buti na lang talaga. Ay, thank you so much po sa lahat po ng mga pumunta dyan sa Pebbles. So, kay Master Ray, kay Rich, syempre sa mga masisipag na team namin dyan. Ako yung mga nail tech namin na sobrang gagaling at saka si Ja na sobrang efficient and effective. Ay, naku, pambato talaga yung team namin na yan dyan sa Tomas Morato. Pebbles talaga. Oo, ipambabato ko talaga yan kahit saan. Pebbles. Oo, mag-visit kayo dyan sa Tomas Morato. Malapit lang kami sa pinakamalapit kasi ang daming malapit eh. Oo. Basta, tingnan nyo po sa Facebook namin. I-waze nyo, Pebbles. Ganyan. Nasa 3rd floor kami, ha? Oo. So, yun na nga. Kung sa tingin mo, kaya mong paulit-ulit mo lang i-bring up yung panlalalaki ng jowa mo every time na mag-aaway kayo, maghiwalay na lang kayo, no? Kasi wala nang magandang maidudulot yan sa mga buhay ninyo. Baka, for all we know, kailangan nyo na ng bagong partner, 'di ba? Greener pasture, 'di ba? Mga ganyan. Baka mamaya, way yon, 'di ba, ng universe para sabihin sa'yo na, oops, hindi naman kasi yan talaga para sa'yo. Ba't ba sinisingit mo talaga siya sa buhay mo? Diba? Baka way na yun ng universe para mag-transition ka na into your new chapter. Diba? Baka kailangan mo ng iwan. Dalawa lang yan kasi. Baka kailangan mo na mag-transition or challenge lang yan sa inyong dalawang taong nagmamahalan. May mga ganyan kasi. Kasi ako, sabi ni Lord, naniniwala ako na bago ka makakuha ng magandang milagro or magandang malaking regalo sa buhay mo na bigay ng universe or bigay ni Lord, padadaanin ka muna niya sa pinaka-miserableng challenge eh. Oo, yung talagang challenge na pipiga sa'yo bago niya ibigay yung pinakamalaking regalo. Diba? So there, pili ka na lang dun kung alin dun sa dalawa. So na-imagine mo na ba? Ang gulo ko, di ba? Totoo naman. So pili ka na lang doon. Doon ka ba sa feeling mo, pa-transition na yung buhay mo, baka kailangan ko na siyang iwan at magsimula all over again, this time with another partner or maybe to be single muna, di ba? For a period of time. Or baka naman mas okay na, hindi, kaya ko to, kaya natin to. Di ba? Oo. Tayong dalawa together. Tatayo tayo, tayong dalawa, pupulutin natin yung pieces natin together, and then we'll build another, chapter of our lives together pa din, di ba? So pili ka na lang doon. Wow! Kung nadapa yung girlfriend mo at nagkaroon siya ng pagkakamali, ng lalaki siya, oo, sino ba ang gusto mong magtayo sa kanya? Ibang lalaki na? O ikaw pa din? Di ba? Wow! Gusto mo ba siyang samahan sa pagtayo niya at itama yung pagkakamali niya? O baka naman, sige, doon ka na lang sa iba. Total, sanay ka naman sa iba. Parang si Lindsay lang talaga. O, yaan mo na. Oo. Total, ibang tao naman yung dahilan kung ba't ka nadapa. O, ibang tao din yung magtatayo sa'yo. Wala naman akong kinalaman sa dapa mo, ha? Doon ka magpatayo sa nagdapa sa'yo. Ganyan. Di ba? Thank you so much. Teka lang,
bati tayo ng mga nakatambay dito. Si MJ Oliveros, Shirley Oliveros, Raffles, Orlan, Fevelin, si Evelyn, Alborte, Carmela, MM, si Orlen, si May. Magandang umaga po sa inyong lahat. And babatiin ko pala yung team namin dyan sa Pebble. Si Ja, si Maya, si Yuna, at saka si Ate Vina. Hello, magandang umaga sa inyo. Oo. Nasaan na yung mga natirang cookies kahapon? Tsaka mga cupcake, ha? 9:36 ng umaga. Thank you so much. And RJ, sana maging okay ka. At we wish you all the best. Sana maging okay yung relasyon mo. Maging okay ka muna, alone. No? Yung sarili mo muna yung tindihin mo. Kailangan maging okay yung sarili mo bago ka maging okay with your girlfriend or bago ka maging okay to move on. 'Di ba? And be in another chapter of your life. Okay? 9:36 na po ng umaga. I'll be playing this song by Yang Constantino. This one is called Ako Muna. Para sa lahat ng mga gustong magsimula all over again. You always have the time, Pangga. You just have to start. Just do it. Wow! Minsan, parang di pag-ibig ang sagot.